Puta naman oh. Ba nangyari nito eh, kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga oh. Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh oh. Ayan oh, hindi gumalabas oh. Kita mo doon oh, tinan mo. Ayan oh. Hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot oh. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, ayun, oh, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanent. Oy, Dizon! Dizon! Sabi nga ni Father Shano Obod, si Dizon, yung head ng ng DPWH, yung daot. Ibig sabihin nun, yung daot sa Cebuano ay yung payat ba? Pati ito si Dizon, di nakaligtas kay Father Shano Obod. Binira ng husto nitong si Cebuano nga pare. Kasi nga naman ipal eh. Pinuntahan din ni Dizon bago yung kay Father Ubod na binira niya itong si Dizon, sabi niya. Pinuntahan niya yung EDSA, yung sa may diyan sa may phase 1 na ginagawa nila. At alam niyo, sinisi na naman yung gumagawa. Anong animal naman siguro si Dizon, no? Dizon. Dizon. Ano ba? Hindi ka ba bumibisita sa mga ganyan na mga project na sabi mo ay binuhusan talaga ng pera sa presidente ninyong katulad mo rin na itawag ko sa inyong dalawa pag masyado na kasing gas-gas na kasi sabihin yung bangag eh. Dapat tawagin to sila ng ibang tawag dito kasi mukhang hindi na, wala na sa katinuan, wala na sa kanyang pag-iisip itong si Dizon. Galit na galit, pinuntahan yung project sa sa may EDSA, yung sa may daanan ng carousel. Kasi nga daw, hindi daw na-anticipate yun sa kontraktor na yung tubig kaya nabakbak yung aspalto dahil doon sa sa malakas ang ulan. Animal. Ano ba yan? Kasi nga wala daw drainage. Pwede yun. Mag-aspalto kayo tapos ang drainage system hindi nyo rin isinama. Tapos 1.2 billion ang halaga niyan sa EDSA. Ngayon, galit ka. Galit ka na naman. Kanino ka galit? Na trabaho mo yan. Dapat kasi kayo naman mag-implement diyan. Kayo ang tumitingin sa mga project na yan. Kayo mismo ang mag-ayos na tumingin muna bago umpisahan. Ganun yun. Kasi palibhasa kasi to si Dizon, hindi kasi to engineer eh. Hindi ho to engineer, kaya to siya hindi to swak sa pagiging DPWH secretary. Dapat na kasi ilagay dyan, engineer. Kasi pag yan ang trabaho mo talaga, pag kita mo pa lang, di naman pwedeng asfalto lang gagawin natin dito. Pati drainage system, ayusin natin ho yan. Ito yung video niya. Puta naman oh. Ba nangyari nito eh, kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga oh. Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh oh. Ayan oh, hindi gumalabas oh. Kita mo doon oh, tinan mo. Ayan oh, hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot oh. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, ayun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanent. Galit? Nagmura? Nag-PI siya? Parang ginawa niya sa Davao na ito yung kaya binira siya ni Father Shano Obod. Hindi ka nakaligtas dito sa pare na pare itong ayaw to sa mga Marcos. Maki Duterte ho ito. Pero di daw siya DDS. Ang lang talaga niya is gusto lang niya mga Duterte. Hindi siya DDS. Yung die hard ba?
maintindihan natin yun kung ano ibig sabihin niyan. Kapag di ka die hard, may tendency na kapag may ginawa ang mga Duterte na hindi rin maganda, birahin din yan dito. O, pakinggan natin si Father Shano Ubo sa kanyang humili to. Ay, sa kanyang humili. O, Dison. Naminaw bitaw ko kanunay anang social media adtong ni aging adlaw ni bisita ko no si sa anang leader karon sa DPWH Dison anang daot Vince Dison nya namalikas gid siya didto sa Davao kay naa ko no ditoy flood control nga na-approve pa 2019 nga wa jud ko no ma-implement mao hinuon ko no nga ning mo sa to ni awas batong sapa nadaot dito sa Davao na malikas siya pero wa man siya ni arig Cebu kapila naman tagibaha pila naman ka billions ang na-approve para sa Cebu wa man siya na malikas dito sa Manila na 40 man tong dagkuas kwarta bukbo magina diha sa Manila o Metro Manila sige man gyapong baha wa man siya na malikas nganong dito man siya na malikas sa Davao. Ambot lang. Nya murag si BP Sara mating ito gipangutana unsay imong reaksyon nga namalikas man ni si Dison dito sa Davao nga wa kuno mo'y gibuhat sugod pa 2019. Nya ni sulti sad si Sara ba to ang iya mo tong igsoon. Ang sad sugad atong tuiga wa na masad may tagaig budget. Na-approve na nanami anay plano ni konsulta pagin may nag-international nga firm nga maayo gyud ana mga flood control pero pagpangayo na mo budget zero budget ang Davao City unya balikason dayon nganong wa kasulbad sa problema wa man sa tagaig budget nganong wa man tagaig budget kontra mas politika kontra man sa ilang kasiguruhan na magkontrol sila kanunay sa gahom sa kwarta og sa ilang mga otoridad. Mao nang ako kang hulgaon. Yung ano daw, yung DPWS daw na yung hepe ba yun? Ang tawag niya, ano ba yun? Yung daot. Matawa ko sa daot eh. Doon ako natawa ako sa daot eh. Ibig sabihin niyang daot is, kaya pag lagyan mo kasi sa dulo ng tan, daotan. Tawag sa amin yung daotan, pangit. Oh, di naman. Kaya na humusga kay Dison kung magandang lalaki ba si Dison. Wait lang kasi mag-time out lang ako. Trabaho kasi ngayon linggo, pero nagtrabaho ako, nasa work ako. Wait lang ha, mag-time out muna ako. Pautin ulit yan kasi pag ituloy si Father Shano Ubod na hindi nakapurma itong si Dison. Ano kayang pakiramdam kapag ganitong DPW secretary na bukod na hindi marunong sa ganyan na ano, hindi siya marunong eh. Kasi ganyang project na yan, noong December ho yan inumpisahan dyan sa may busway. Yun lang binablog natin nung lately lang ha. Kaya nga sabi yun, nainis ako nakatingin sa kanya dito kasi nung pumunta nga to sa Davao, minura niya at hindi lang yan, binakbak na kaagad yung gilid dun sa may mga riprap doon, ano ba yun sa gilid, yung mga sa may flood control. At ito na ngayon, pinuntahan pala niya. Sabi ko, kailan kaya ito puntahan ni Dison itong EDSA busway o buong EDSA na yan kasi nagpatong nga sila dyan. Yun pala, hindi kasama ang drainage system na iayusin. Ang ginawa lang nila, pinatungan lang ng asfalto at yun na, umulan o bakbak. So ibig sabihin yan, yung trabaho na yan Dison ay isang substandard. Hindi naman po pwede na yan na wala pang taon na bakbak na yan na umangat na yung mga asfalto dyan. Substandard yan. So bakit di mo iimbestigahan yan pati paggawa dyan sa may EDSA? Alam mo naman yan, kapag EDSA ang pag-uusapan, segundo may dumadaan na mga sasakyan dyan. Di expect mo na yon na ito kailangan nito pulido ang paggawa nito. Oh, hindi nga dumating ng isang taon nagtuklapan.
Itong sa EDSA na 1.2 billion lang naman ang buwis na binabayad ng mga tao na nandyan napunta. Sure ba tayo na 1.2 billion na inapunta lahat dyan? Ha, Dison? Oh, bakit ka daw di pumunta ng Cebu? Para doon ka rin magmura. Baka doon ka rin mabato ng mga taga Cebu ng mahawakan nila doon. Subukan mo pumunta ng Cebu din. Na billion din pala ang mga proyekto dyan sa Cebu, pero hindi mo pinuntahan na laging bumabaha. Yan ang sabi ni Father Ubod. Bumabaha ang Cebu, pero hindi mo pinuntahan. Itong baha sa may sa may Ilocos, sa may baha dito sa may La Union, baha din dito sa may Cavite, yung sa may area ko banda dyan, sa may Imos, sa may Parañaque. Pinuntahan nyo yung Parañaque, nakita ko yun. So, ito na yung pagbabaha ngayon sa Pilipinas. Hindi na ho ito dala ng ulan talaga. Sa na to? Sa kakurakutan ninyo na hindi nyo tinama ang paggastos ng pera. Imposible naman, taon-taon ang pagbabaha. Hanggang ngayon walang solusyon ang pagbabaha. Kayo ang unang nanggagalaite, nagagalit kasi nga binaha, ganito. Kayo rin naman yung walang action. Saan ba talaga ang pera napunta dyan? Kung inyong ayusin ho talaga ang pera ng taong bayan na yung pinaggagastos dyan, wala na, solusyon na yan. Kagaya nitong sa Maynila nakita ko nga dyan sa may balita sa Maynila, ang daming lubog. Ang daming lubog dyan sa may siyudad ng Maynila din, sa may Quezon City, lubog din. Ano ba yan? Alam nyo naman, pagdating ng ganitong buwan, June, July, August, taga-baha. Naku, ang baha dyan, wantosawa ang baha. Hindi lang sa buong Pilipinas na binaha. Hindi na natin isisi sa isang lugar, pero wala kayong mga action ho dyan. Magtaka ka na lang, yung pera na yan na pinagagastos sa flood control, wala talaga hanggang ngayon. Ibig sabihin yan, wala rin kayong pinagagawa mga flood control. Tapos sabihin nyo yun na overwhelm lang yung tubig. Kanina, ganun na rin Kasi nga ang mga kanal-kanal dyan, nako, puno daw, kaya di maka daan masyado ang tubig kasi punong-puno daw. Ay, sus, Ginoo ko. Ang dahilan, ang dali-dali nyo magdahilan, no? Kapag magsisi, ang dali din sa inyo. Pero pag tuka na sa inyo ngayon, ayaw nyo masisi, ayan na, pag magmura-mura kayo, balikan mo yung Davao, di ba? Pag doon ka magmura, di ba, tapunan ka doon ng durian sa ulo mo. Ang kapal ng mga mukha nito mga to. Hoy, Bongbong Marcos, di kayo nakikiramdam ka lang ang dami nitong pagbabaha, nakiramdam pa lang daw. Mag-ikot ka na, huy, ikutin mo na. Kailan pa nag-umpisa ng baha dyan sa Pilipinas? Ilang araw na yan. May kaibigan ako dito, nagko-comment si Ma'am Jana Flores Grabe daw ulan talaga doon, ilang araw na. Tapos ito mga hayupak na to mga presidente dyan, na naglimlim lang doon sa kwarto niya. Nung ginawa dyan, nangingitlog ka. Puskot ka. Peh!